ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Good morning mga ka-ABN! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo! Mula po dito sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay! Ito po ang inyong lingkod, si Sir Dudes, sa programang Get Involved! Ekonomiyang Pag-uusapan natin mga ka-ABN tungkol po doon sa nangyaring impeachment proceedings. Pangalawa na po itong araw ng impeach proceedings lamang ng Senado na kung saan inilatag ng mga prosecution ang mga ebidensya na palaging nga talagang palaging nagkakaroon ng hinaharang ng depensa ng team ni BP Sara tungkol po dyan sa mga prosecution na yan, mga ka-ABN. So yun po mga ka-ABN, sabi natin, may mga, sabi natin, narito ang mga pangunahing pangyayari noong ikalawang araw ng paglilitis kahapon, Hulyo 7. uligat sa pakay Pangkalahatang takbo nakatuon ang usapan sa ika-4 na artikulo, ang paratang ng matinding banta at pagpaplano ng paninira laban kina Pangulong Marcos, unang ginang at dating Speaker Romales. ang lakas ng iyong tinig. Wala po dyan yung hindi dumalo sa loob ng pagdinig si BP Sara, bagaman dumating siya sa gusali ng Senado upang makipag-usap sa kanyang abogado. Nilinaw ni Presiding Officer Escudero na hindi siya obligadong dumalo at maaaring kumatawan ng abogado. Ito ang programang gigising sa bansa. Naghain ang depensa ng petisyon sa Korte Suprema upang itigil ang paglilitis. Sinasabing walang wastong kapangyarihan si Escudero na mamuno. Sinabi naman ng hukuma na magpapatuloy ang pagdinig habang hinihintay ang pasya ng korte. Babantayan Ipinakilala ang unang saksi, NBI Senior Agent John Mark Calilo, na nagpatunay na totoo at hindi binago ang video ng pahayag ni BP Sara noong Nobyembre 2024. Ipinatugtog ang nasabing video humigit kumulang 2 minuto bilang opisyal na katibayan sa kabila ng pagtutol ng kabilang panig. Iminungkay nilang tawagin din si BP Sara bilang saksi, ngunit kailangan muna ng formal na utos at paggalang sa karapatan laban sa pag-saksi laban sa sarili. ay handa. Inayag ng natatawagin pa nila ang iba pang saksi tulad ng punong kawani ng OBP at iba pang opisyal upang ipakita ang iba pang paratang. Ating uyan lala. Sa panig naman ng depensa, paulit-ulit
pilit na tumutol. Sinabing hindi dapat tanggapin ang saksi dahil wala siyang sa orihinal na listahan. Hindi rin angkop ang nilalaman ng pahayag at pilit na tinatanong ang kapangyarihan ni Escudero. Tok lang kay Sir Guts. Karamihan sa kanilang mosyon ay itinakwil o ipinawalang bahalaga ng hukuman. Itinuloy ang paglalahad ng katibayan. Ipinaliwanag nila ang pahayag sa video ay hindi dapat ituring na tunay na pagbabanta o pagkuha ng mamamatay tao, kundi bahagi lamang ng matinding pagpapahayag sa isyu. Mahalahan So siguro sa susunod na akbang mga kaibigan, ang bansa. magpapatuloy ang pagdinig ngayong Miyerkules, Hulyo 8. Ngayon yan ha. At magpapatuloy ang akusasyon sa paglalahad ng ebidensya ukol sa iba pang paratang tulad ng maling paggamit ng pondo at hindi maipaliwanag na yaman. Ipadama ang lakas na iyong tinig. So ano ang inaasahang ilalahad sa susunod na pagdinig? Ngayon nga mga kaibigan, Balita ay na araw na to, siyempre mga paunang usaping legal, maaaring talakayin o sagutin ni Presiding Officer Escudero ang mosyon ng depensa sa Korte Suprema. Inaasahang ipagpatuloy pa rin ang pagdinig habang wala pang utos mula sa Korte. hapak ay Posibleng pagdesisyonan ng iba pang pagtutol ng depensa hinggil sa pagtanggap ng mga saksi o ebidensya kahapon. sasagutin. Pagpapatuloy ng Artikulo 4, matinding banta. Ito yun mga kaibigan Pakinggan niyo mga kaibigan, pagpapatuloy ang pagsusuri sa saksi at paglalahad ng karagdagang katibayan kaugnay ng mga pahayag sa video. Hihilingin ang ng akusasyon na ipatawag ang karagdagang saksi Solica Lopez, punong kawani ng OBP Tok lang kay Sir Guts. at NBI Director Melvin Batibag upang magpatunay kaugnay ng usapin. Dito ang programang kikis. Maaaring magpakita ng iba pang dokumento o pahayag ng sumusuporta sa paratang. Siyempre, paglipat ng iba pang artikulo ng paratang. Kapag natapos sa artikulo 4, dadaan na ng sunod-sunod ang iba pang usapin. Ating babanay. Sabi dyan, artikulo 1, Karap maling paggamit ng confidential fund na pondo. Halagang 612.5 milyon nung siya ay halin pa rin ng DepEd at Vice-Presidente. Ipapakita ang mga ulat, resibo at paliwanag kung paano nagamit ang pondo, mga kaibigan. balita ay dakarating. Artikulo 2, hindi may paliwanag na yaman at hindi pagdideklara ng tapat ng kanyang ari-arian. Artikulo 4, Yan ang pamiya. pandaraya at katiwalian noong nasa DepEd pa, kabilang ang pagtatalaga at pagbili ng walang tamang proseso. Pakain ating una. Inaasahan na tugon ng depensa. Ito na naman mga kaibigan. Patuloy na magtutol sa mga ebidensya at sasabing walang sapat na batayan o may maling pagkakaintindi ang akusasyon. Ang lakas ng iyong tinig. Ipapaliwanag na ang mga pahayag ay hindi tunay na banta kundi matinding pagpapahayag lamang at ang paggamit ng pondo ay sumusunod o sumunod sa batas at patakaran. Kaya ano yung sabi natin na magpapatuloy mga kaibigan ang pagdinig tuwing hapon ng Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang maubos ang itinakdang 62 days mga kaibigan para sa akusasyon o ng prosekusyon. Yan. So sabi nga,
ipaliwanag ang nilalaman ng bawat isa sa mga artikulo na paratang ng mas detalyado. Sa'y ating babantay. Sabi nga, narito ang detalyadong paliwanag Karapatan. na sa 4 na artikulo na paratang na nakapaloob sa kasong impeachment. Maling paggamit at maling paglaan ng pundok kumpedensyal. Ano? Magising at makinig. Ito yun. Paglabag na sa konstitusyon. Involves Panlulokos sa pundo ng bayan. kaysa Pagtataksil sa tiwala ng bayan. Halagang nasangkot. Sabi nga, kabuuang 612.5 milyon kabilang ang pondo ng opisina ng Vice Presidente at noong siya ay kalihim pa ng kagawaran ng edukasyon. kain sa Paratang, hapanda. mabilis na paglabas ng malaking halaga tulad ng 125 million pesos na umubos sa loob lamang ng ilan? Araw mga kaibigan, 11 araw lang, 11 days na walang maayos na paglilinaw. Makinig, ipadama. Maraming resibo ang may hindi tunay na pangalan o pare-parehong sulat kamay ayon sa pagsusuri ng NBI. Tinanggihan ito o tinanggihan o hindi tinanggap ng komisyon sa pag-audita ang ilang paglilinaw. Ginamit ang pundo sa mga bagay na hindi kailangan o hindi naaangkop sa tungkulin. Nilampasan ang limitasyon at proseso ng paggamit. Sa bansa. Sinasabi ng depensa, ang paggamit ay sumunod sa batas para sa seguridad. May karapatan ang mga ahensya na panatiling lihim ang ilang detalye. Wasto ang lahat na dokumento. So, Artikulo 2, pagkakaroon ng yaman na hindi maipaliwanag at pagkukulang sa pagdideklara. Karapatan. Batayan, paglabag sa konstitusyon, katiwalian, pagtataksil sa tiwala. Paratang mula sa 7.2 million pesos na yaman noong 2007. Lakas na Umabot ito sa 88.5 million noong 2024. Darating. Higit pa sa maaaring kitain mula sa sweldo at karaniwang kita na tinatayang nasa 30 million pesos lamang. lipunan, kalusugan ang pamiyaan. May mga ari-arian, negosyo o transaksyon na hindi isinama sa kanyang salin. Patuloy pa rin may kapaki-nabangan sa mga negosyo habang nakaupo sa tungkulin na ipinagbabawal ng batas. Uyan lala. May ulat ng malalaking transaksyon na hindi akma sa kanyang kinikita ayon sa Anti-Money Laundering Council. Sinasabi ng depensa, ang yaman ay galing sa matagal ng pag-iipon at pamana. Tapat at kumpleto ang kanyang mga paglalahad. Ang mga negosyo ay nasa pangalan na ng ibang o na isalin ng maayos. Ayan, kayo na bahala mga ka-ABN mag-analisa niyan. Ano? Ito pa, Artikulo 4 ng panunol at katiwalian sa kagawaran ng edukasyon. Batayan, panunol, katiwalian, paglabag sa konstitusyon. Paratang, pagbibigay ng pera o regalo sa mga opisyal ng DepEd upang mapasunod ang kanyang nais o lampasan ang tamang proseso o sa pagbili ng kagamitan at pagtatalaga ng tauhan. Karapatan. Pagpili ng mga kontrata o pagbili ng hindi dumadaan sa bukas na pagtatalakayan o pagtutumbas ng presyo at kalidad. Gising at Magbibigay ng halagang nakalagay sa sobre sa ilang matataas na opisyal bilang pasasalamat o palubag loob. mag-produce. Sinasabi na naman ng depensa, walang katotohanan ang paratang ang mga desisyon ay ayon sa batas at pangangailangan. Ang pagtanggap ng tulong o regalo ay hindi naiimpluwensyahan
ang tungkulin at hindi labag sa batas. Kain sa hapak Ito pa, Artikulo 4. Ano? Kasama nga, matinding banta at pagpaplano ng pananakit sa namumuno sa bansa. Ito nga, batayan, paglabag sa konstitusyon, ibang matinding krimen, pagtataksil sa tiwala. Paratang sa isang pahayag noong November 2024, ang lakas ng iyong tinig. sinabi niyang mayroon siyang upahan na mamamatay tao at kung may mangyaring masama sa kanya, ay gagamit ito laban sa Pangulong Marcos, unang ginang at dating Speaker Romualdez. Sa ganitong pahayag ay nagbabanta sa kaligtasan at katatagan ng pamahalaan at hindi nararapat sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa Sa bansa ang paggamit ng kapangyarihan o impluensya upang magbanta ay pagtalikod sa panunumpa na ipagtatanggol ang konstitusyon at batas. Sinasabi ng depensa, ito ay hindi tunay na banta kundi masidhing pagpapahayag lamang ng damdamin. Hindi naman talaga isinagawa o pinaplano o pinlano. Kinuha lamang ang bahagi ng pahayag upang sirain ang kanyang pangalan. Ang bawat artikulo ay kailangang patunayan ng akusasyon sa pamamagitan ng matibay na ebidensya at saksi. Ang depensa naman ay may pagkakataong pabulaanan ang mga ito. Sa huli, kailangan ng 16 votes mula sa mga senador upang mapatunayang nagkasala sa kahit aling artikulo. lipunan, kalusugan ang pamilya. Ganito nga ang pagtimbang ng Senado bilang hukuman ng impeachment. Sinusunod ang panuntunan ng paglilitis sa impeachment at batas at hindi lamang hula o damdamin. Anong pamantayan ang ginagamit? Hindi ito katulad ng kriminal na kaso na kailangang walang pag-aalinlangan ang katibayan. Sa halip, Magising at sinusuri kung may sapat at may kaugnayang katibayan na makakapagpaniwala sa makatwirang isip na totoo ang paratang. Tinitimbang kung mas matibay ang ebidensya ng akusasyon kaysa sa paliwanag ng depensa. Dapat mapatunayan na ang ginawa ay pasok sa mga batayan ng konstitusyon. Sadyang paglabag sa saligang batas, panunuhol, katiwalian, ibang mabibigat na krimen o pagtataksil sa tiwala ng bayan. sa bawat Mga ka-ABN, paano nila sinusuri ang bawat ebidensya? ekonomi Tunay at totoo. ating Hindi peke na bago o walang pinagmulan. karapatan. May kaugnayan. Ayan, Direktang sumusuporta o sumasalungat sa paratang. sa At ito pa, maaaring tanggapin. Nakuha na ng wasto at hindi labag sa karapatan. ipadama Mapagkakatiwalaan. tinig Pare-pareho ang salaysay. May matibay na batayan ting o tugma sa ibang patunay. karating. Kapag may pagtatalo, si presiding officer Escudero ang magpapasyag agad. Maaari naman itong sabing ipasya ng buong Senado kung hihilingin ng sinumang senador. Ang pagkain sa hapak ay Ano ang dapat mapatunayang bago maging sapat, mga ka-ABN? Ha? ang unahin lang Ano? katanungan. Dapat may tiyak na katotohanan at ebidensya. Hindi lang haka-haka o sabi-sabi. Dapat ipakita na may ginawang pagkakamali ng may sadyang pagkukulang o masamang hangarin. Hindi simpleng pagkakamali lamang. Dapat mapatunayan na ang paglabag ay sapat na mabigat para maging dahilan ng pagtanggal sa tungkulin. Ang huling pagtataya, pagkatapos ng lahat, syempre mga ka-ABN, bawat senador ay boboto. Kailangan ng 16 votes. Ito ang programang gigising sa
para mapatunayang nagkasala kahit gaano kalakas ang ebidensya. Kung kulang ang bilang, siya ay mapapawalang sala, ang pasya ay pinal at hindi na maaaring idulog sa ibang hukuman. Lumiyang bansa'y ating babantayan. Ito ang malinaw na pagkakaiba. Una ay patunay na nangyari ang bagay. Pangalawa, at kung ito ba ay sapat na dahilan para matanggal sa pwesto. Hoy Pilipino, Kung sabihin na natin mga kaibigan na sapat na ebidensya ang pagpapatunay ng katotohanan, ito ang pagtitingin kung may matibay na patunay na naganap nga sa ang sinasabing gawain. Pamantayan, may sapat na batayan or sinasabi sa English na substantial evidence. Mas matimbang ang patunay ng akusasyon kaysa paliwanag ng depensa. Sinasagot nito ang tanong, totoo ba ang ginawa o hindi? unahin lahat ang katanungan. Halimbawa, Sasag mapatunayang may maling paggamit ng pondo o may nasabing pananakot, tapos na ang bahaging ito. Hoy Pilipino, magising at makinig. Karapat dapat tanggalin sa tungkulin ang pagsusuri sa bigat ng paglabag. Ting kay Sadu. Kahit mapatunayang nangyari ang bagay, kailangan pa rin suriin kung pasok ito sa tiyak na batayan ng konstitusyon. Sadyang paglabag sa saligang batas, panunuhol o katiwalian, ibang mabibigat na krimen, pagtataksil sa tiwala ng bayan. Hindi sapat ang simpleng pagkakamali o pagkakaiba ng pananaw. Dapat may sadyang pagkukulang o masamang hangarin. Sa bawat At syempre, at sapat na kabigatan para mawala ang tiwala ng bayan. bayan, karapatan ang mamamayan ay ipaglalaban. Katotohanan lamang ang pausapan. Paano ito magkasama mga kaibigan? Magising at makinig. Ha? Paano? Ang Sa akin naman, sapat na ebidensya. sa pro Pasok! Sabi na, sapat na ebidensya plus pasok sa batayan ng konstitusyon equals karapat dapat tanggalin. ipunan kalusugan ang pamilya. Kung may patunay pero maliit lang ang pagkakamali o hindi pasok sa batayan, hindi pa rin matatanggal, mga kaibigan. Sa huli, kailangan pa rin ng 16 vote Ting unyan lang mula sa senador para mapatunayang nagkasala at matanggal sa tungkulin. yung tinig. Get involved sa programang inggiting kay Sadu. Kaya ngayon mga kaibigan, yun ang dapat nating antabayanan mga kaibigan, na kung ganon, na nagkakaroon ng debatehan baga, dyan makikita mo, yung unang araw pa lang kung nakikita yung impeachment proceedings, napaka-tensyonado na, lalong-lalo na pagdating sa prosecution at depensa, Involved ka sa So, ngayong yung kahapon nga, ikalawang araw, na kung saan palaging binabara ng depensa ni BP ng depensa ni BP Sara, baban yung team niya, na talagang ayaw, parang ginagawang delaying tactics. laban. Katotohanan lamang Na dapat muna, sabi nga, pagbigyan muna ang prosecution sa mga inilalahad na mga ebidensya. na iyong tin Tayo naman dito mga kaibigan, hindi naman tayo abogado, inggiting. pero dapat lang talaga na makikita natin sa nangyayari doon sa Senado, mga senator judge,
na kung saan pinaglilitis ang BP Sara. Kalusugan ang Siyempre, kailangan nating masuri, mapanuri tayo. Kasi naman, ang lahat naman sabi natin na sentido komon. pagkain Yung kailangan natin pairalin yung wisdom. ating sasagutinin. Yung sabi nga rin sa abogado bagano, hindi naman tayo abogado. Siyempre, nakakalamang sila kasi yung pinag-aralan nila yung batas. Pero wala pa rin tatalo sa wisdom Kay Soju ng isang tao. ay nakarating. Kaya kung ganoon ang mangyayari mga ka-ABN, sana makita natin mismo, mga sambayan ng Pilipino, ang mga ebidensya na inilalatag ng prosekusyon at mga saksi na ipinapakita dyan at sabi natin sa mga susunod pang araw. Kasi sabi nga may 62 days na paglalahad ng mga ebidensya ang prosekusyon at yung mga saksi. Sa bawat balik At ang depensa naman, siguro may 30 days na pagdidepensahan nila yung mga ating nilahad na mga ebidensya ng prosekusyon. O, nandyan ang pagdidebatehan, Lalo na sa saksi, magkakaroon ng cross-examination. Kung talagang genuine ang mga ebidensya. magising at markini So ipadama yun mga kaibigan, mamayang hapon, titingnan natin kung ano na naman ang mangyayari. Diba? Dapat po, antabayanan natin yan kasi ito naman ay usapin talaga ng hindi lang ng mga Pilipino, kahit yung mga ordinaryo na dapat malaman nyo. Kasi tayo po ang, sabi nga, nagbigay sa kanila ng trabaho, ng tiwala. Sabi nga, public office is a public trust. ating unahin Yun lang ang inisip ko yun na previously mga ka-ABN kapagka na public trust na medyo nalito rin ako dyan. Public office is a public trust. ipadama Dapat po, sinasabi nga natin mga ka-ABN sa programa na public accountability, darating get involved with transparency, us Toklan Kaiser at good governance. Yan. So, dapat palagi ang mga opisyal natin, mga ka-ABN, na talagang kailangan natin ipakita natin sa ating mga mamamayan na talagang yung pagserbisyo nyo sa ating mga sambayan ng Pilipino sa bansa ay dapat walang halong ating pamahal sabi natin, korupsyon. Kasi ang namumutawi sa atin palagi yung korupsyon. Pagtataksil. Karapatan ang mamamayan ay ipaglalaban katotohanan lamang Di ba? Yan ang pinaka number one sa atin kasi yung korupsyon na hindi po mawala-wala sa ating mga politiko, sa mga ating naninilbihan na mga opisyal sa gobyerno. Kailangan natin na wala po talaga, alisin natin ang korupsyon. Zero corruption po, dapat po ang pambansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas na palagi na lang noon at ngayon, palagi tayong pinapasok ng mga politikong mga korap. Lalo na pagdating sa mga political dynasties. Na sila ang namumutawi, sila ang namamayani pagdating po sa mga pondo na kailangan in return, kailangan ibigay nila sa pamamagitan ng mga programa at proyekto. magising at magkini ipadama ang lakas ng So iyong yun po mga ka-ABN ang nakakalungkot dito sa bansang Pilipinas. Sana po ito ay wakasan na. Yung mga anti-political dynasty bill maaprubahan na. Kasi nga yan po talaga ang nararapat sa atin dito.
para umunlad po tayo ang Pilipinas. No? Inabot na tayo ng oras mga kaibigan. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network sa pangunguna ng ating General Manager Sir G. Alejandro B. Alianza Jr. Ating pamahalan with CEO ng Daragahong Depot, Ma'am Senator. sa'y ating babantay. At of course, ang ating mga sponsors. Ang Thank you so much po. maglalaban With our technical on board, Sir Jonathan. At ito naman ang inyong lingkod, si Sir Dudes, sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye. iyong tinig, involved sa programang Giting. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Whether I've got At Whirlpool, we believe whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.